Hello guys, yung nagtatanong dyan kung paano i-invite yung kapatid. Madali lang naman siya guys, wala namang masyadong problema sa mga requirements. Pag Korean ka, ikaw na mismo ang maglakad, lahat-lahat, ikaw na mismo pipil up. Okay lang yun pag Korean ka ha. Pero pag yung asawa mo ang mag-i-invite, dapat alam mo kung ano mo yung dapat na mga requirements para nakalista na siya. Ibigay mo na lang sa asawa mo para hindi sila mahirapan. Nainis sila eh. Nainis talaga ang mga Korean na husband na i-invite lalo pag maraming requirements. Hindi naman complicated yung requirements. Ang ano lang doon, kasi wala silang oras. Wala silang oras. Dapat alam mo kung anong mga requirements, ibigay mo na lang sa kanya kasi kukuhain naman lang niya doon sa moso yon. Tapos, pag ikaw naman ang mag-invite, talagang main requirements nun guys, pupunta ka lang sa website nila, i-download mo yung document doon, document form ha, na dapat mong pilapan, Korean. Kasi may English yun, pero hindi yung English, Korean ang dapat mong i-print. 1 to 6 pages ata yun or 1 to 5 pages. Hindi ko lang matandaan. Dapat tama yung pag-fill up mo doon. Tapos, kahit yes or no lang yung may sagot doon o tanong, dapat tama. Kasi pag nagkamali ka guys, ibabalik sa kapatid mo yon. Tapos magpapadala ka uli, i-print mo yan uli. At, yun lang. Ang requirements mo dito, dapat yung document na dinownload mo doon sa website nila. Tapos, may nakalist doon na requirements, 1 to 20 ata. Pero ang i-provide mo talaga na requirements, 10 to 14 lang. Yung kukuhain mo lang dito ha sa Korean. The rest nun sa Pinas na. Pag hindi naman complicated yung buhay mo dito sa Korea. Normal. Complicated talaga, no? Tapos, 10, kasi sa akin, 10 to 14 lang yung requirements ko na pinrovide kong pinadala ko sa Pinas. At saka, syempre, yung reason, yung invitation letter, kung bakit mo siya kailangang invite, hindi ang nanay at tatay mo. Pag wala ng nanay, wala ng tatay, kailangan may death certificate siyang hawak. Or pag may sakit, kailangan may hospital certificate siyang hawak. Tapos guys, sa atin kasi yung birth certificate natin, wala ang pangalan natin sa birth certificate ng kapatid. Kaya, kapatid mo ba to? Ganun, may question sila dyan. Kaya, kung para madali at walang question guys, birth certificate ng kapatid mo, dala niya yon. Dapat magpagawa kayo ng family affidavit. Nandyan ang nanay at tatay mo kung kailan kinasal, tapos kayo magkapatid. Tapos kailangan kung kailan kayo pinanganak, nandoon lahat. Naka-indicate doon, at saka kailangan naka-red ribbon ba yun? Naka-red ribbon. Red ribbon ba ang tawag nun? Or naka-seal? Hindi ko lang alam. Basta nakaganon yung birth certificate ng kapatid mo at saka yung affidavit na pinagawa mo. Kasi pag yun mayroon doon, hindi na kayo kukwestiyonin dito masyado sa embassy kasi naka-indicate na doon ang pangalan mo, na kapatid mo siya, nakalagay na doon. Kasi family affidavit ngayon nandoon nanay, tatay mo, mga kapatid, syempre nandoon ka rin. Nakikita nila yon, nababasa nila agad. Yun, mas maganda yung may gano'n na, hindi lang yung birth certificate. Kasi pag ganun, kasi medyo mahirap talaga. Kailangan mo pang i-Korean, ganito, ganyan. Tapos, talagang main requirements lang dito na dapat mong ipadala doon, yung form na dinownload mo sa website nila, invitation letter, sulat nun sa nag-invite na tao ha. Kung ikaw, sulat mo, perma mo, lahat. Pero pag ang asawa mo, sa kanya lahat. The rest nun,
tong Samuso mo na kukuhain. Hindi na mahirap naman yon. Yun lang yung kailangan. Pero guys, bago mo kukuhain yung mga requirements mo dito, bago mo ipadala, dapat yung in-invite mo na tao doon, kumpleto na sila lahat. Kasi 3 months lang yun, mag-expire na yon. Kailangan mo namang magpadala uli. Kailangan mo munang kumpleto na sila doon. Kumpleto na ba kayo ng requirements dyan? Tatanungin mo muna. Lahat kumpleto na ha. Sila may medical na doon. Kasi matagal ang process doon sa atin. Alam mo naman ang patakaran sa Pinas. Kukuha ka lang ng birth certificate or basta magpa-medical ka lang. Pabalik-balik ka pa. Wala pa yung doktor. Wala pang magpipirma. Ganun. Basta maraming tsitsiburitsi. Unlike dito, on the spot, makukuha mo na agad. Minute lang, makukuha mo na yung mga birth certificate. Basta lahat ng requirements dito, madali lang ang process. Alam mo na, iba dito kaysa atin. Kailangan pabalik-balik. Kaya yun, pag kumpleto na sila at nagkapag-reserve na sila, kailangan kasing magpayiyak doon din, di ba? Magpa-reserve. Pag kumpleto na sila, ipadala mo na yung document mo. Madali. Ang bayad dito ata noon nang papapadala ko. 10 manon lang, mahigit. Or, depende yan kasi sa kilo eh. At sa madali lang naman nila matanggap. 3 days lang at tatanggap na agad. Depende kung saan silang lugar. Depende ata kung saan lugar sa Pinas. Kasi sa Manila, madali lang ata. Before 1 week, natatanggap na nila yon. Kaya, saka ka nakukuha ng requirements sa araw na yun, padala mo na rin. Para hindi kayo magka-problema sa date. At pag nagsulat kayo ng invitation letter dito guys, yung iano ko sa inyo, payo ko sa inyo, wag mong lagyan ng pizza. Dapat sila na maglagay kung kailan sila pumunta doon sa embassy. Pero yung sulat sa iyo lahat, yung pizza lang ng pagpunta nila sa embassy, sila nang maglagay ng pizza para hindi complicated yung kailan lang to ganun. Yun lang naman ang ginawa ko. 90 days lang kasi ata yung pag-stay niya dito sa visa binigay, kaya i-ano mo na siya, i-renew mo na siya. Pag ni-renew mo siya guys, ang requirements na kailangan naman doon, yun nga, family affidavit, birth certificate niya. Tapos, syempre, pagdating niya dito, di ba, kailangan niya magpa-medical. Madali lang naman pa-medical dito, makukuha mo naman agad. Tapos, kung anong requirements na kinuha mo doon sa Samuso bago mo na pinadala mo sa Pinas, yun din ang kukuhain mo dito. Ganun din naman. Wala namang problema. Yun lang, madali lang. Yun lang naman ang requirements. Tapos, questionin ka lang. Questionin kung bakit. Siyempre, nandoon yung invitation letter na gawa mo. Reason pala, hindi siya invitation letter. Reason letter kung bakit siya kailangan pa niya magstay dito. Yun lang ang requirements na pangalawa niyang kailangan niya mag-extend dito. Pero bago yun mag-extend dito guys, may tanong yun. Tatawag yun. Pupuntahan kayo sa bahay. Alerto kayo dyan. Dapat nandyan siya sa bahay nyo. Ingat lang talaga.